Butchoy. At nakapulaw na rin barko ng China dahil pa rin sa bagyong Butchoy, pero tahasan itong itinanggi ng China. Sa website ng Chinese Embassy, sinabi ng kanilang Foreign Ministry spokesperson na si Hong Lei na hindi raw nila alam kung saan nagmula ang umano'y kasunduan na aalis ng panatag shoal ang kanilang barko. Sa katunayan, nagpadala pa rin sila ng isang rescue and salvage ship para sa maklolo sa mga barko nila dala ng masamang panahon. Giit ng China, patuloy silang magbabantay ng mga ngasiwa sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Agad namang nilinaw ng DFA ang balita at sinabi ang verbal agreement daw sa pagitan ng China at Pilipinas ay pull out daw sa loob ng lagoon ng Panatag Shoal. Nakita niyo sa Saranggola, baka malagay yun, ha? Uy, pero lahat ba ng barko may saranggola? Baka natawa kayo. Ano? Parang as part of the arsenal, meron ba tayo sa saranggola talaga? But it works though, kasi pag nagano yung propeller, wala. Gulayat nga laki-laki. Tama. Tirador. Oo, tirador. Pero ang hirap niya, no, may verbal agreement pala, tapos bigla i-deny officially. Paano naman Pero masisettle dun sa lagoon lang ba, kasi iba yan. ba yung pwesto ng lagoon versus dun sa around the Panatag Shoal? Para kasi lumalabas, iba may yung technicality ba iba yun? yung mga naririnig natin dito sa nangyayari talaga doon sa Panatag Shoal. Pero syempre, sino paniniwalaan Wala tayong natin? CCTV dun eh. Pero ano to, mga Marie Salvato, hindi naman kaganong mga political mga statement. Dati na tayo nagbabarter, wala pa mga Kastila, kaya matagal na magkaibigan ng China at saka Philippines. At balita naman mula sa ibang bansa, isang binata sa Amerika ang maswerteng nabuhay matapos po siyang masibat sa ulo. Nangingisda noon si Yacer Lopez kasama ang kanyang kaibigan gamit po ang spear gun. Pero habang naglalagay sila ng pambala ay bigla na lang nabaril si Lopez. Dumiretso po sa ulo ng 16 na taong gulang na lalaki ang sibat at tumagos pa sa likod ng kanyang ulo. Agad siyang dinala sa ospital kung saan siya inoperahan habang gising. Himala namang hindi napinsala ang kanyang utak. Sa ngayon, nakapagsasalita na raw si Lopez, pero hindi niya matandaan ang nangyari sa kanya. Yun ang damage, memory loss. Memory loss, pero he still knows who he is. It's just that At least nakalimutan niya na sibat siya. Correct. Oo nga. So yung kaibigan niya Talaga sabay alis yun, na ng memory ospital. Nakahiya. Hindi siya galit sa friend niya. Sabay takas na sa ospital. Hindi. Ano Yung friend niya nangyari? Wala nang utog ka lang. Madali siya naka-move on, ha? sabi pa ng friend niya, anong nangyari sa'yo? Yan, yung mga ganyan. Dumaraman na lang. I saw someone, a caveman. Alright. At sa ibang balita naman, isang pag-aaral sa Amerika ang nagsasabing sa kada 10 Facebook users, 4 sa kanila nakakaramdam ng inggit sa kanilang Facebook friends na may magandang katawan. At ang inggit po na yan, nagre-resulta sa pagkakaroon ng eating disorder. Ano ba naman yan? Ayon sa isang psychiatrist, wala namang kaparehong pag-aaral sa Pilipinas. Totoo raw na nakaka-pressure ang mga kaibigan, lalo na't pag tinutukso sila, kaya napipilitang magpapayat ang isang tao. Dahil dito posible magkaroon sila ng eating disorder gaya ng anorexia. Ang ilan sa sintomas po nito ay kawalan ng gana sa pagkain at labis na takot na madagdagan ang timbang. Kaya mga kapuso, kung may kilala kayong abnormal ang eating habits, payuhan agad sila magpakonsulta sa doktor. You know, there are websites kasi na talaga nag-encourage. Like before, there were pro-ana websites. Pro-ana. Pro-anorexic. Basically, pinopost nila doon yung mga pictures nila na papayatan sa napapayatan. Tapos ini-encourage nila yung mga tao na, yes, don't eat. Tsaka Don't eat. Just warped na yung drop the sense food. nila ng what's normal or not. Kasi yung kahit mapayat na kasi parang kalansay na. Yung mga, parang feeling pa rin nila mataba pa rin As sila. long as meron sila nahahawakan sa tiyan o sa Sara nyo na lang hita yung nila, Facebook mataba nyo. sila. Correct, actually. Alam mo yung iba, ang tagal na Facebook user, tapos may kilala ko, dine-activate niya yung sa kanya kasi nag-away-away silang magkakaibigan dahil sa Walain mo Facebook. yun. Wala Oo kasi nga. nilagay na pangit dyan eh. Puro lahat, di ba? Merong ibang mundo ka eh. Parang lahat na maganda. Totoo din naman. Oo. Yung iba kasi iba yung intention nila kaya nag-Facebook sila eh. Pero yung iba naman, to Iba-iba reconnect with your talaga. friends, Okay maganda din naman yun. Maganda rin, Diba? minahanap ka mga It old. has its uses talaga. Pareho yan sa Twitter, di ba? Although mas maraming away sa Twitter. Oo, nako, yan sagutan talaga. Parang Correct. text lang. Buti na lang, pwede pa rin i-delete yung mga messages, di ba? Pwede. Nakakalino naman ang eksena ito sa China pa rin. Sa Zhejiang Province, mahigit 5,000 bibe ang sabay-sabay na bumaybay sa isang kalsada kasama ang kanilang amo. Isang tungkod lang ang gamit ng may-ari ng mga bibe para i-guide ang kanyang mga alaga. Bahagyang naantala ang trapiko nang sakupin nila ang kalsada para tumungo sa isang batis para kumain. Ayon sa may-ari ng mga bibe, ni isa ay wala raw nawala sa kanyang mga alaga. Wow, ang daming bibe! Hanep bilang ni Kuya. Ang daming baby bibe. Baby Ikaw bibe. na, Kuya. Narito naman maagang showbiz balita. Ito, babe naman to, hindi bibe. Luandy, the babe. Bibi, good morning, Bibi.
Narito na po ang ating mga showbiz news. Under observation pa rin po ang comedy king na si Dolphy sa Makati Medical Center. Ayon sa kanyang anak na si Eric Hizon, mula nang maospital ang ama noong 1 linggo dahil sa kanyang COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease, hindi pa rin daw ito lumalabas ng ICU. Pero noong Lunes, bahagya na raw bumuti ang paghinga ni Tito Dolphy. 6 na oras daw tinatanggal ang respirator nito bago ibalik. Pero bumaba raw ang hemoglobin ng Comedy King kaya't kinailangan siyang salinan ng dugo. Ang hemoglobin po ay ang nagdadala ng oxygen mula sa baga papunta sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. Yung reflexes niya mas okay, mas gumagalaw siya. Hindi lang siya nakakasalita kasi may nakapasok sa ilong niya, may nakapasok din sa bibig niya. But otherwise, ano naman, pagka may mga sinasabi kami, nagre-react siya. Minsan umingiwi, dumidila, tunatasan kami ng kilay, mga ganun. Mga kapuso, manatili lang po kayo nakaantabay. At syempre, nakabantay rin dito sa pinakamasayang barkadahan tuwing umaga. Ito ang Unang Hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit. Pa, ma, si Rick. Hello po. Coffee? Sure. Pa, siya yung star player namin dati. Hindi naman. MVP lang. Successful writer din siya. Papa, timpla niya black din. 2 teaspoons? No, sir. 3. Ano mang tapang ng timpla mo, kuwang-kuwa ng Nescafe Classic, gawa sa pinakapiling coffee beans. 1 point. Nescafe Classic, ano mang timpla, kuwang-kuha. Tikman ng kiss ng caramel.